At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, "Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kaniyang pakikiapid. At ako'y kaniyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may 7 ulo at 10 sungay, at nararamtan ang babae ng kulay ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kaniyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kaniyang pakikiapid, at sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga Dakilang Babilonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita, siya ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. At sinabi sa akin ng anghel, "Bakit ka nanggilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya, na may 7 ulo at 10 sungay. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na, at malapit ng umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan, pagkakita nila sa hayop, kung paano naging siya at wala na, at darating." Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae, at sila'y 7 hari. Ang 5 ay nangabuwal, ang isa'y narito, ang isa ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal na sangdaling panahon. At ang hayop na naging siya at wala na ay siya ring ikawalo, at siya'y sa 7 at siya'y patungo sa kapahamakan. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat, magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. At ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, at sila'y dadaigin ng kordero, sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari, at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. At sinabi niya sa akin, "Ang tubig na iyong nakita, na kinauupuan ng patutot, ay mga bayan at mga karamihan, at mga bansa at mga wika, at ang 10 sungay na iyong nakita, at ang hayop ay siyang nangapupuot sa patutot, at siya'y pababayaan at huhubaran, at kakanin ang kaniyang laman, at siya'y lubos na susupukin ng apoy, sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ang kaniyang kaisipan, at mangagkaisa ng kaisipan, at ibigay ang kanilang kaharian sa hayop, hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos.